Na-check mo na lahat, merong gas, may kuryente, malinis ang carb, at malakas yung battery. Pero hindi pa rin mag-start. So ano ang problema? Good day sa inyo mga kabiker. Salamat sa Panginoon at ito na naman tayo makakapagbahagi ng tutorial, no? So ang tutorial natin, na-check naman na natin lahat pero ayaw pa rin mag-start. Anong dahilan? Kung na-check naman na natin lahat, siguro nga kulang yung pag-check natin. So ito yung ibang paraan sa pag-check ng motor na ayaw mag-start. So simulan na natin. Yun mga kabiker, at meron tayo ditong motor na TMX Alpha 125 at dito natin di-discuss yung mga bagay-bagay na hindi natin na-check. Chinek naman na natin lahat pero ayaw pa rin mag-start yung motor. So ngayon, ano ba yung ibang paraan para mapa-start natin yung motor natin kahit na na-check na natin lahat? Yan ang checkin nyo mga kabiker. Una, dun sa sinasabi nyong may gas, no? So may gas nga siya. Bakit ayaw pa rin mag-start? So kung may gas nga naman, syempre, i-check din natin importante yung fuel lines. Yan yung una, fuel lines. So ano yung fuel lines? Motor, ang fuel lines ng motor, syempre yung linya ng fuel. Mula sa tangke, papuntang karburador. So kung sinasabi natin na merong gas, i-check natin dito. Tama, di ba? Pinaalog natin. So meron yon. Ngayon, kahit na meron siyang gas sa tangke, kung hindi naman siya lumalabas dito, o bali wala. So walang magagamit yung carb na i-supply doon sa combustion. Unang i-check niya sa fuel lines, yung mga fuel filter. So itong fuel cap, linya rin ng fuel filter to. Kasi dito, pag check nyo rito, binuksan nyo, nagkakaroon ng dumi yan. No? So yan, meron niyang maliit na screen, ang pinaka-filter niya para salain yung dumi, papuntang karburador. Pag madumi yan, no? Kahit na meron kang gas, hindi papasok yung gas papuntang karburador. So paano ang pag-check niyan? Halimbawa ito, naka-on yan, no? Pag hinugot ko yan, kailangan may gas yan, kung totoong may gas nga. Ayan. So ayan, may gas. And then, pag hinugot mo yan at naka-on siyang ganyan at hindi tumulo, barado tong fuel cap natin. Wala siyang may isusupply sa karburador. Diba? Oo, sinabi mo meron siyang gas. Nga lang, sa fuel lines, wala. Hindi nakakapasok yung gas sa karburador. Ngayon, hindi lang itong i-check mo, no? So, ang i-check mo yung fuel filter din. Katulad nito. Ayan. I-check mo din yan, baka barado, no? Isa pang bagay yan na hindi siya magtutuloy yung gas sa karburador para mag-supply sa combustion. Kasi nga, wala namang gas na i-process. So, yung mga filters na yan, yan yung checkin natin kahit na na-check na natin na may gas nga. Pero yung fuel lines natin, may problema pala. And then, na-check na natin. Sa tangke, may gas, okay? Sa fuel cap, hindi naman siya madumi, hindi naman siya bara. Sa fuel filter, okay naman, nagkakalaman naman siya. At ayaw pa rin mag-start, sa carb na tayo. Pinakalas na fuel lines. Anong checkin natin sa carb? Bakit ayaw mag-start ang motor natin? Ang checkin natin dyan mga kabiker, mismo sa loob. Baka siya madumi, baka meron siyang halong tubig. Alam naman natin pag may halong tubig yung karburador natin, babasa lang yung spark plug natin, hindi niya masusunog. At ang i-check pa natin dyan yung mga jets, baka barado, lalong-lalo na yung pilot jet, na ang trabaho ng pilot jet, siya yung idle. Kung nabarahan yan, walang idle yung motor natin, hindi mag-start yung motor natin. So sa fuel lines, tapos na tayo. Anong isusunod natin? Sa kuryente. No? So na-check mo na yung kuryente. Yan. So ibig sabihin meron siyang spark doon sa spark plug. I-check natin sa kuryente. Unang-una dyan, yung spark performance ng spark plug natin. Ano ba yung lakas na ibibigay ng spark plug natin? Sabihin mo nang may kuryente. Tapos na tayo sa fuel lines, may gas. Okay yung gas. Okay yung karburador. So sa kuryente tayo. So kailangan natin i-check yung spark ng spark plug natin. Kabiker, paano bang i-check yung kuryente? Siyempre, madalas kong sabihin sa video, no, kailangan mong tanggalin yung spark plug, ipatong mo sa cylinder head, idikit mo siya, and then kick mo siya pa ulit-ulit at makikita mo yung spark. Depende pa rin sa bigay ng spark niya. Kahit na may kuryente, kung mahina naman yung spark ng spark plug mo. So hindi niya pa i-startin motor mo. Kasi nga mahina yung spark niya. Hindi niya kayang sunugin yung gas na nasusunugin niya kasi mahina yung spark ng spark plug mo. So kabiker, meron ka bang idea para lumakas yung
spark na. So may mga DIY na kailangan mong gawin para lumakas ang spark ng spark plug mo. So nandyan yung nagpapalit ng CDI, ng ignition coil, nandyan yung mga DIY na kung ano-ano yung mga ginagawa para lumakas yung spark, no? So okay naman yun. Pero mas okay, puntahan mo yung pinaka-source ng spark plug. Ano yung pinaka-source? Siyempre sa stator, no? Pag ang stator luma na, no? Siyempre may mga coil yan, no? Nagkakaroon din yun ng wear and tear, siya ng full spark, no? So bakit yun yung kailangan palitan, no? Kasi nga siya yung source. Kung pinalitan mo naman na yung stator at ganun pa rin, mag-move ka sa CDI. Kasi from stator, CDI to ignition coil, yan yung mga i-check mo. Kailangan yan lahat good, no? Ngayon ka-biker, napalitan ko naman na lahat, pero mahina pa rin yung spark. Ayan, depende yan kung ang motor mo is battery operated o hindi. Ayan, kasi ang battery operated, nakadepende yan sa lakas ng battery, no? Kasi dyan sa battery kasi nagdadagdag ng supply doon sa ignition natin. Ang CDI mo 4 pins battery operated, malakas yan. So depende yan kung battery operated yung motor mo o hindi, babase ka pa rin doon sa spark ng spark plug mo. Ano ba yung sign na malakas ang kuryente? Nandyan yung blue spark ng spark plug. Kulay blue siya. Yun yung mga signs ng malakas. Although may mga yellow, malakas pa rin yan. Pero yun yung mga sign na maganda ang sulit. At isa pa, kung tinetest mo yung kuryente ng spark plug na yung malakas yung tik-tik ng sounds niya. Malakas yung spark, may tunog pa siya. No? Ganun yung malakas na kuryente. At bakit kailangan malakas yung kuryente? Para sunugin yung supply ng gas mo. So ang ginagawa natin, pinagko-connect lang natin, no? Meron kang ang gas, yung kuryente mo naman poor, no, mahina, bali wala. May malakas kang ang kuryente, may gas, pero yung fuel lines mo puro bara. Wala rin siyang may supply sa carburetor. At isa pa dun sa carb, nilinis mo nga yung carb mo, hindi mo naman siya chinok. Hindi rin magkakarga yun, paano mag-i-start yun? So yung panghuli naman, ano yung i-check natin bakit ayaw mag-start? Meron na siyang gas, okay na yung fuel lines niya, okay na yung kuryente niya, lumakas na yung spark niya, okay ang carburetor, nagawa mo na lahat, na-check mo na lahat. So ang panghuling i-check natin mga ka-biker, kahit na-check mo na lahat yan, maliban doon, ang hindi mo pa na-check sa mga valves. Ano yung i-check sa valve? Siyempre, yung leak. Ayan, kahit na ano pang gawin mo dyan, kakikik, kahit na malakas pang kuryente mo, okay na lahat, hindi mo mapapaandar yung motor mo pag singaw yung valves mo. Ang valvula minsan nagiging bingkong, no? Ibig sabihin nayuyupi. So singaw na yan. Kahit nasabihin mong magre-redondo yan, hindi siya magtutuloy kasi nga singaw yung valves mo. Kailangan mo nang palitan yung valves. At minsan kahit na straight pa yung valves, marami ng carbon at marami ng nakapatong dun sa butas. Hindi niya na maklose mabuti yung butas ng intake or exhaust. Valve leaks, singaw. So, kung may singaw naman, meron naman tayong process dyan, ginagrind yan, no? Sa mga bago pa lang, kailangan mong grinding compound dyan para lumapat yung valve sa butas, para yung singaw matakpan. Pero kung bingkong na yung valvula mo, kailangan mo nang palitan. So, yun lang mga ka-biker, shoutout na tayo. Papansin nyo, wala na yung motor. Kinuha na ni Velasco. Shoutout nga pala kay Velasco. Saire from Bawa. No? So, shoutout din kay Raiden Flores. Ayan. Shoutout din kay Nino Villamor. Shoutout din kay Brian Bolstillos. Shoutout kay Rapi Bell Buenaventura. Shoutout kay Rolando Zuniga. Shoutout kay Jubert Bobby Espinilla. Shoutout kay Jinx Day Off. And then yung panghuli, shoutout kay Kyrie Oquin. So yun lang yung mga shoutout natin. Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. And then follow niyo din yung Facebook page natin. So muli mga ka-biker, thank you for watching again and God bless.